have a need, let it be heard, saints, let it be known. We're all family, and you're not alone. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Mana with Pastor OG. Kumusta na po ang ating umaga sa umagang ito? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ito pong pagkasabi sa ating salin o sa wika po na meron tayo dito, no? But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. This morning, I will bring to you the topic that says, don't rust out. Sa salita natin o sa wika natin, huwag sanang ikay kalawangin. The more you do, the more you can do. We must work hard to keep in trim for God, clean off the rust, and keep right by use. If we want to become kung gusto natin na hindi tayo kalawang, hindi magpagamit tayo, di ba? Ang isang bagay na hindi na ginagamit, mapabayaan po yan. Kahit gaano pa yung kaganda, basta hindi mo siya gagamitin, kakalawangin po siya talaga. It will lead, mga kapatid, to deterioration. Kaya po kung tayo na po ay napapansin natin sarili natin, hindi na tayo nagagamit, remember, papunta na po tayo sa pagiging kalawangin. Our capabilities may vary with age, but pursuing the righteous life to which God has called us should never end. Don't rust out. Gamitin natin yung ating sarili, mga kapatid, sa paggawa ng mabuti. Huwag nating hayaan na tayo po'y kalawangin sa paggawa ng mabuti. Spiritual inactivity corrodes the soul. Therefore, we have to do the best that we can to make or to do activities, no, para sa ating kaluluwa so that we will not rust out. Nasa ganun, hindi po tayo kalawangin. We have to do our best. We have to excel effort, mga kapatid. Excel effort, mga kapatid, na sa ganun po, tayo, mga kapatid, ay maging kapakinabangan sa kaharian ng Panginoon. Remember always, huwag nating hayaan na tayo po'y kalawangin. God bless po at magandang umaga. An unspoken request.